Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at kami po ang inyong mga nakakasama ngayong gabi, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam. Magandang gabi sa iyo, panyera. Yan, isang mainit na gabi. No, mainit pa rin, ano? Mainit pa rin. Napakamaalinsangan ng panahon. Kumusta po ang panahon sa inyong lugar? Anyway, Attorney Cam, magiging maganda ang talakayan natin ngayon dahil ito common. No, hindi walang katapusan. TV, paki-flash nga yung screenshot. In-screenshot ko, Attorney Cam, yung ating yung pinagbatayan ng ating talakayan tonight. Dahil meron pong question dito, hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Sabi niya, Attorney, hindi ko na po yan inedit ha. Sabi niya, Attorney, pwede po bang mabawi ang lupa na binenta ng kapatid ng father namin gamit ang peking kontrata? Actually, we have had several episodes of this, yung mga pamimeke, yung pag-recover, yung reconveyance. In fact, Attorney Cam, isa sa mga naging talakayan natin, I remember very well because last year, I was in Jensen, September din yun, Attorney Cam, no? Ganito rin yung may question din na ganito. Almost the same, Pero kasi po, bagaman at tayo ay nagpapaulit-ulit ng topic, ang topic pong ito ay maaaring maiba ang kasagutan, Depende po sa facts. Kaya po there is no danger. I mean, sana po ay hindi kayo magsawa kasi kahit pa yung issue ng due diligence, Attorney Cam, kapag pinag-usapan, napakaraming kaso at naiiba-iba ang maaaring applicable na legal provision depende po sa circumstansya or sa facts ng kaso. Dos Kumpanieras. Ang problema kasi sa ating mga Pilipino, parang akala natin normal lang na magpeke ng mga dokumento, yes, mandaya, para makapanlamang. Ang nakakalungkot pa dito, hindi lang mga kakilala, kaibigan, kundi ka mag-anak yung gusto mong lamangan. At marami sa atin, Attorney Cam, ay nagsasawa na, parang akala nila they are totally helpless. Kaya hinahayaan na lang. At kaya yung iba din, kumbaga, nag-proliferating itong mga ganitong mga practices. Kaya naman po, tonight, pagpapatuloy po natin ang ating talakayan para din matalakay po natin or hopefully mabigyan kayo ng idea kung kayo po ay nasa parehong sitwasyon o kaya naman ay may mga in-enter kayo na contract, meron kayong contractual arrangement na related sa ating talakayan tonight. Dos Kumpanieras. Basically, tatalakayin po natin yung mga void contracts. So, kung kayo ay halimbawa ay mag-enter into contract, siguraduhin ninyo na hindi dito nagfo-fall ang inyong mga transaksyon, Dahil kapag ka po void, ibig sabihin walang visa ang kontrata, hindi po ninyo ito mai-enforce at hindi kayo maaaring dumulog sa korte para magpasaklolo. Dahil nga po, void o walang visa and therefore unenforceable ang inyong kontrata, ang inyong kasunduan. Dos Kumpanieras. Kaya naman if you have questions, 0919-282-6485. Again, that's 0919-282-6485. At Attorney Cam, tayo ay napapanood sa ating mga social media platforms, lalong-lalo na sa DZRH TV 4K live stream sa YouTube. Pwede po kayo mag-comment dyan at mababasa po namin ang inyong mga questions. Attorney Cam? Live na live din po tayo sa Facebook. Hanapin nyo lamang po DZRH News, DZRH News Television o kaya po DZRH Dos Kumpanieras Facebook page. Yan. Tatanggap po kami ng inyong mga questions and later, Attorney Cam, we'll have another 2 winners of tig 500 pesos each, 500 pesos each dito po sa ating programa, sa ating pang DZRH Malakas promo. Huwag po kayo magugulat kung bakit nandito kami ng Wednesdays. Ayan. Simula po nung nakaraan pa, 2 Wednesdays ago, nagsimula na tayo ay magdi-daily na, kasama ang Wednesdays. Yes. At saka dito sa Dos Kumpanieras, may natutunan ka na, may napanalunan ka pa, di ba? Kaya naman yung mga viewers natin, para sa inyo po talaga to, di ba? Sabi nga namin, lagi namin sinasabi, lamang ang may alam. Yes. Dos Kumpanieras.
Kaya naman, Attorney Cam, ibigay na natin ang ating DZRH Malakas question para naman ang ating mga kababayan ay makapaghanda at mapili nila or maging attentive sila sa ating talakyan para makuha nila ang sagot sa ating Malakas question. Ayan, para sa ating Malakas, ayan po, kailan maaaring pag-ugatan ng valid title o pagmamay-ari ang isang peking dokumento? Ayan. Pwede pala diba? yun. O, diba? Kasi, attorney, pineke po ng tsuhin ko yung title, yung deed of sale, kaya po nalipat yung title. Tapos binenta po sa iba. Ayan. Tapos po, nailipat po yung title. Paano ko po ito hahabulin? May mga ganyang scenario, attorney Cam, O kaya naman may mga pagkakataon din na halimbawa, yung pineke ng ang perma ng isa o lahat ng tagapagmana para sa isang transaksyon. Nangyayari din yan. O kaya naman, attorney Cam, nagpeke ng extrajudicial settlement of estate. Common din ito. May mga pagkakataon naman na perjured yung affidavit of self-adjudication. Sinasabi doon, ako po ay solong anak and solong tagapagmana ng aking mga magulang. Yun pala, sandusay na sila magkakapatid. Oo, di ba? Grabing panlalamang yun. Isa yung kinalimutan niya. O kaya naman, attorney Cam, pineke yung pirma ng isang kapatid o ng magulang na nasa ibang bansa dahil ibibenta ang property. Ayan. May kakilala nga ako yung patay na, binuhay pa. Pineke ang pirma ng patay. Common din yan, attorney Cam. Dos Compañeras. Anong sinabi ng simbahan dito? Pineke, no? Pineke. Tinalo pa, kumbaga, pasensya na kayo, tinalo pa si Kristo. Diba? Grabe yung mga ganyang style. Halimbawa naman, paano po kung pineke nung asawa yung perma ng kanyang asawa na nasa ibang bansa para maibenta ang property? Common din ito, attorney Cam. No? May mga pagkakataon naman na hindi naman, kasi ang talakayan natin, attorney Cam, ay tungkol doon sa yung valid na title, no, ng ating mga property. May mga pagkakataon ng mortgage. Diba? Sinangla ang property, no, nang walang pahintulot ng asawa. O kaya, nagpeke ng special power of attorney. Naku. Yan. Common din yan, attorney Cam. Diba? So, yan ang tinatalakay natin tonight. And of course, again, welcome po ang inyong mga questions. Dos Compañeras. Alam mo, minsan iniisip ko yung mga nami-making yan, di ba, no? Parang skills din yan Ang hirap kaya gayahin yung mga pirma, no? Totoo. At attorney Cam, kapag ang mga strokes kasi, no? Yan ay tinitingnan. Kahit halimbawa, titingnan mo on its face, mukhang totoo naman. Mukhang yan talaga. Pero kapag ka-in-examine ito ng mga eksperto, yung mga diin, yung mga strokes, no? Kung yan ba ay saang parte dyan, minipis, yung sulat, yung tinta ng pen mo, no? Yan po ay tinitingnan din at yan po ay maaaring examine talaga ng eksperto. Yan. Dos Compañeras. Attorney Cam. Yan. So, again, no, pwede po kayong magpadala sa amin ng mga questions. Zia Seya, magandang gabi po sa inyo. Gayon din kay Eduardo Narvaez, Arcelo Pablo Austria Jr. Yan. Kapag paano naman, kapag naiwala o nasunog yung original na dokumento, sabi niyo gano'n, kapag sumasagot po ba kayo? Kapag ka nawala, iba pong proseso ito. Pero no? pag andyan hindi po peke yun. Yan. Pero pag andyan talaga at sinanla nyo, tapos sinabi nyo nawala, yan. Oo, ibang usapin din yan. Oo. Yan, attorney Cam. Kay Arnold Dracelis, Ivy David Dracelis, magandang gabi po sa inyo. Eduardo Narvaez, gayon din kay Zian Romel Rada. Okay. Ay, bakit daw wala na daw? Yun, tinatanong yung programa, attorney Cam. No? Magandang gabi rin po kay Arcelo Pablo Austria Jr. and of course Joseph Abalos at Mami Belen Rivera Irene Almodovar. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras. Attorney Cam, sino pa yung mga nanonood sa atin dyan? Si Needs Love and Aunt May. Yeah, magandang gabi rin po yung mga nanonood po sa atin sa DZRH News. Ayan, syempre nangunguna na po dyan sina Noel Sumailo. Ayan, nakikinig daw siya sa radyo at sa cellphone. Wow. Ganon din po si Leo Havares sa Puerto Princesa, Palawan, Delia Lorenzo, Ivy Gutierrez ng Pangasinan, Liner Gruta, ayan, at ganun din po
yung mga question ninyo. Ayan, mamaya sasagutin po namin. Yes, nanonood din sa atin Attorney Cam, si Elvira Fuentes at si Evitz Sarmiento Escueta, gayon din si Aida Lavapi. Tsaka si Eli Abanto, nanonood, itong super fan mo doon sa Camarines Norte. Uy, magandang gabi. Dos Compañeras. Ulit, Attorney Cam, ulit. Magandang gabi. Ayan. At ka bumubulong. Siyempre, ayan ganun din po si Pixtan Tumamak. Ayan, mamaya sagutin natin yung katanungan mo. At si Henry Dolohan. Natutuwa ako, Attorney Cam, kapag may mga questions na dumadating sa atin. Bagaman pasensya na kayo, hindi namin nauubos agad lahat. No? Hindi po namin maubos lahat dahil nga po, syempre, limitado lang din po ang oras, pero sinusubukan po namin masagot ang inyong mga questions. Now, before we pause for commercial, Attorney Cam, pasadahan na natin, ano ba yung mga tinuturing or itinuturing na mga void na mga transactions or mga dokumento or void contracts. No? Yun, of course, unang-una na dito, yung ang cause, ang object, yung dahilan, yung purpose ay contrary to law, morals, good customs, and public policy, public order. Meron po kasi mga batas na specifically, hindi naman talaga siya illegal, pero ipinagbabawal. No? Halimbawa po, batas. halimbawa, nagbigay ka ng deed of donation sa iyong mistress. Uy, void yan. Kasi Void sabi yan. ng batas, bawal yan. Yan. Ano pa? Siyempre, yung mga simulated tsaka mga fictitious. Yes. O, Ayun. diba? O kaya naman, mga pineke. Pineke. Peke, hindi totoo. Kaya naman, Attorney Cam, yung magdo-donate ka ng bagay na hindi mo pa matatanggap. O, diba? hindi mo pag-aari. Hindi mo pa pagmamayari. Halimbawa naman, kahit pa meron kang inchoate right, anong ibig sabihin ng inchoate? Yung nag-i-expect ka pa lang. Halimbawa, ikaw, anak, no? Yung nanay at tatay mo buhay pa, pero ibibenta mo yung property mo. Hindi mo pag-aari, pero sasabihin mo, ako naman ang tagapagmanan yan eh. Kapag ka nawala sila, ako rin naman, sa akin din naman yan. No? Marami sa atin ang naniniwala na ang anak ay may karapatan na mag-dispatcha ng ari-arian ng magulang dahil sila naman ang tagapagmana. Mali po ito. So ito po ay void, no? Na transaction kapag ka nagkaroon ng ganito. Yan. Next, Attorney Cam. Siyempre, yung mga object na outside po sa commerce of men. Ito yung sinasabi natin na halimbawa, dinonate mo yung kapatid mo, bawal yun. Outside o pa, kaya no? naman yung property, Attorney Cam, may mga property, yung public land. No? Ayan, dinonate yung mo. mga property ng binenta. public domain, bawal yan. Sukatin mo na, sa galing mo sa galing mo sa sales stock na ibenta mo ang Malacanang. Bawal. Ayan, Ayan, next, Attorney Cam. Ay, yung mga syempre yung object ay hindi pa nag-exist at the time of the transaction. Ito yung siguro sinasabi ko sa'yo na hindi mo pa pagmamayari. Hindi pa binibigay yung mana sa'yo, ibinenta mo na, ito po ay sa pag-aari ko na to kasi ipapamana rin naman po ito kaya binibenta ko na sa'yo. Bawal. Yan. And of course, yung mga intention ng parties relative to the principal object of contract cannot be ascertained. Hindi mo pa masigurado, no? Hindi mo pa matiyak kung ano ba talaga yun, no? So, yan po ang basically, ito po yung mga void contracts, no? Yung mga void na kasunduan. And of course, pumapasok din yung expressly prohibited or declared by law to be void. Yan. Halimbawa, kasunduan na hiwalay na kayo sa barangay. Yes, hindi rin po pasok yun. Okay, kasunduan na kayo ay wala na kayong pakialaman sa isa't isa. Yan. Diba? Daming yung alam, pati nga yung mga pagsusugal, yung mga illegal gambling, Attorney Cam, di ba? May mga kaya nga po kapag kayo ay natalo sa illegal gambling, tapos hindi kayo, anong tawag doon? Nagkaroon ng onsehan. Halimbawa sa sabong dahil illegal, no? Nagkaroon ng onsehan. Hindi kayo pwedeng pumunta sa korte para sabihin na hindi po binigay sa akin yung napanalunan ko. No? Dahil illegal ang inyong transaksyon, hindi kayo pwedeng dumulog sa korte para ito ay sakluluhan at para makarecover ka dun sa napanalunan mo, doon sa, ano bang tawag doon sa iba pang mga sabong? Derby? Sa topada. Pars, ano nga bang tawag sa mga topada? Si Ray Kulot, ano bang tawag doon? Alam mo yan tawag, yung mga topada, ano bang tawag doon? Yung mga maramihan, di ba? Meron mga gano'n. Yung sa sabong, hindi mo rin alam. Derby. Yun sinabi ko nga kanina, derby. Di ba? Pareho lang ba yung derby at topada?
Big time sa derby. Actually, nung bata siguro nagkikristo to dun sa derby. Ano ba sinasabi nung lodges? Tsaka yung sa pula sa puti, parang gano'n. Nung bata kasi ako, malapit ang bahay namin sa sa Sabungan, pero nawala din after some time. Dos Compañeras. Ayan, so yan po ang ating tinatalakay tonight, and of course, itong si Ben Cruz, Chona Punzalan, gayon din si Tessa Pomeseno. Magandang gabi po. Sasagutin po namin yung mga questions later. Si Edwin Serra Carpio, magandang gabi po. And needs love. Or, do you need love? Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Nakakasama po ninyo ngayong Wednesday, Miyerkules ng gabi, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras po, kasama ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At tinatalakay po natin yung mga peking kontrata, peking dokumento at saka yung mga walang visa na mga kontrata. Ayan. Kasi po ito po yung kadalasang ginagawa po kapag halimbawa po maglilipat ng pangalan ng titulo, papalitan, tapos yung mga magkakapatid po nag-aaway-away, mga magkakamag-anak, dinadaya mga pinaka-common attorney kami yung mga pamimeke. Yes. Not more on mga contraritulo. Hindi masyado yung contraritulo arrangements. Ang common, yung mga pamimeke. Gagawa ng peking deed of sale, gagawa ng peking special power of attorney, tapos mamaniubrahin. Yung pirma, kukuha ninyo ID. Yes, oo. Yung naalala ko, yung yung ating listener, yung ating listener na nandoon sa San Pedro. Or sa San Pedro ba yun o Binyan? Yung tumawag dito dati, Kumusta na po kayo, madam? Kapatid pa niya yun. Diba? Yun yung problema. At kung ito, Attorney Cam, kasi sila naman yung may labas-pasok sa bahay nyo. At saka sila din yung napagkakatiwalaan mo na mga importanteng detalye, mga personal IDs mo. Diba? Sila talaga yung Unfortunately, kapag kayo po ay magkakasama pa sa bahay, iisa pa rin yung hindrance. Bakit? Hindi mo naman makasuhang kriminal. Because, meron silang, may provision ang batas na sa mga kasong theft, yung mga ganyan, pag kayo ay magkapatid at magkasama kayo sa bahay, walang criminal liability, hindi mo maaaring kasuhang kriminal. Civil lang. Kaya hindi natatakot, Attorney Cam. Magandang gabi muna sa iyo, Sir Dom Pili. Dos Compañeras. Attorney Cam, umpisa na natin yung mga questions. By the way po, kapag ka po ganito, mga peke-peke, mga hindi valid, lalo na kapag ka peking dokumento o peking pirma, yan, hindi po ito nagpiprescribe ang inyong karapatan para makarecover. Anong ibig sabihin nito? Walang expiration yung iyong karapatan. To make habol, di ba? Yes, Hindi pa nagpiprescribe ang inyong karapatan para habulin ng property. Kasi yung pong mga inyong karapatan, may mga iba pong sinasabi na most likely hanggang ganitong taon nyo lang pwede mahabol. Yes. 10 years, 5 years, yan lang. Pag hindi nyo po hinabol, wala na. Hindi nyo in-exercise ang inyong karapatan, sorry na lang. Pero, take note po, meron pong exception. Lagi kasi ang general rule is hindi po ito nag-i-expire. Pero, meron pong exception. Again, we go back to innocent purchaser for value. Anong ibig sabihin na buyer in good faith? So yun po yung exception doon. Ibig sabihin, Attorney Cam, kung ang property na nag-ugat sa isang peking dokumento, nalipat sa nagpeke, tapos inilipat sa third person na walang kamalayan. Walang kaalam-alam. Walang kaalam-alam. May depekto pala, itong yung claim or sinasabing pagmamayari or yung title nitong pinagbilhan niya. At walang idea itong second buyer o kaya itong purchaser. Maari pong mag-lead into a valid title ang kanyang pagmamayari sa property. Ang hirap naman kasi, Panyera, na yung may-ari ititrace pa hanggang kanununuan. Yes, kasi take note po, ang ating mga kababayan kapag bumibili ng property, it is enough na tumingin ka doon sa apat na corner ng inyong ng titulo ng nagbibenta sa inyo. At chinek niya pa sa Register of Deeds. Walang annotation. Walang annotation. Clean Nagpunta din siya doon
doon sa lupa, sa property mismo. Oo. At wala namang ibang nakatira. Oo. Nakatiwangwang ang lupa. Correct. And therefore, tama pala ito. Mura-mura na ito. So, ang attorney Cam, bili ka agad. Binili ko na agad. Oo. Naglabas ng mga bilyones. Oo, nagsangla ng mga alahas. Mabili lang yung property. So, kapag ka po ito'y napunta sa walang kamalayan, no? Maari po ito na mag-lead, no? Sa valid title. Dos Kumpanieras. Attorney Cam, ano na nga ba ang ating DZRH Malakas promo question tonight? Kung kayo'y nakikinig mabuti, ito po kailan maaaring pag-ugatan ng isang validong titulo at valid title o pag-may-ari ang isang pekeng dokumento? Again, kapag ito'y napunta sa innocent purchaser in good faith. I mean, innocent purchaser for value or buyer in good faith. Ayan. Again, wala pong prescription, pero pakatandaan ng mga may-ari o yung mga naguyo, no, na kapag ka po nalaman na agad ninyo, no, na nawawala, may problema, ipa-annotate nyo po kaagad, no, or sabihin nyo po kaagad na itong property nyo ito ay hindi ito for sale, o kaya naman ay uma-action pa lang ang nameke sa inyo nagbenta na, tiyakin nyo na nag-i-express na agad kayo ng pagtutol at the same time ng paghabol. Otherwise, baka pumalipat ito sa ibang tao na walang kamalayan. At least, no, kapag notified po, no, itong nagtatransact sa property, considered siya na buyer in bad faith. And therefore, no, hindi mananaig ang kanyang karapatan over your karapatan. Dos Kumpanieras. Si Attorney Cam, nanunood sa atin si Eds Maglakas, Apolinario Castillo, Moonbeats, Daniel Catubay Laguno, and J. Season Fernandez, si Wilma Revilla Alarcon, and Gerald de Parin Loterio. Habang nasa biyahe daw ay nanunood sila, ganyan si Romel Cayabyab and Paul Roldan. Yan, Attorney Cam. Eto, may question dito si Marcelo. Kung halimbawa may deed of sale na in-entered into nung kanyang tatay at pinirmahan ng kanyang sister at walang signature ang mga kapatid, 7 kapatid, valid po ba ito? Yan. Ang tanong, sino po ba ang may-ari ng property? Baka kasi may-ari ng property yung tatay nyo lang. Tapos yung kapatid ay witness lang. Kahit wala po kayong 7 doon, hindi kayo kailangan. Yes. Matter kasi yun, diba? Laging tinitingnan, sino ba ang may karapatan sa property? Sino ba ang may-ari? Yung may-ari ang pwedeng mag-dispatcha nito, mag-transact. Or pwede ang ibang tao kung meron siyang pahintulot via special power of attorney. Ayan. Take note po, ang special power of attorney na nagbibigay ng karapatan sa isang tao na ibenta ang property ay hindi kasama na pag-transact o mortgage. Kapag ang isang tao naman ay binigyan ng special power of attorney para i-mortgage ang property, hindi kasama doon yung authority to sell. No? So take note of that. Limitado lang po. So lagi ninyong titingnan, ano ba yung authority na ibinibigay doon sa katransaction ko? Baka naman may authority to sell to, pero wala tong authority to receive payment. Yes, isa pa rin yan. No? Take note of that. And also, pala, tapos binigay yung bayan. Also, tingnan nyo din, sino ang may karapatan na pumirma doon sa dokumento sa deed of sale. Kasi may pagkakataon, Attorney Cam, pag-negotiate lang pala, no? Humahanap lang ng buyer. Kayo, napeke kayo, tingnan nyo lang, may special power of attorney po ako without reading the document. Yun pala, ay to look for buyer lang pala at para sa komisyon, dinagoyo ka, siya ang pumirma sa property. Walang kamalayan ng may-ari dahil hindi naman kasama sa authority na ibinigay ng may-ari yung pagpirma sa dokumento. Doon pa rin pala kayo magtatransact sa may-ari and therefore, kasalanan ninyo yun. Diba? Dos Kumpanieras. Again, we go back to yung due diligence. Next, Attorney Cam. Ako ba yun? Ikaw na, Panyero. Okay. Meron tayong question dito, Attorney Cam. Ang tanong ko po, Attorney, tanong ko lang po, yung problema ko, anak po ako sa una. Legit. Nangaliwa po ang father ko, kaya nagkahiwalay sila ng nanay ko. Nung mamatay ang mother ko, bumalik ang father ko sa bahay at doon na itinira ang kinakasama niya. Ay, iba rin. Napakasakit. Oo nga. Nang mamatay ang mother ko, bumalik ang father ko doon at doon niya tinira ang kanyang kinakasama. May anak po sila. Actually, matanda pa po sa akin kasi bago pa pala kinasal ang parents ko, ang father ko at yung babae ay may relasyon na.
Ay, ang saklap, Kuya Eddie. Yung half-sister ko po, gumawa po ng affidavit of adjudication nang mamatay ang father namin. Palibhasa, nakapisan sila sa tatay ko doon. Nakapisan po sila sa tatay ko doon. Yung half-sister ko, at doon sila nakatira sa kinakasama niya sa bahay na mana ng nanay ko nung nabubuhay pa. Now po, problema ko, binenta pa sa kamag-anak nila yung property. Ano po ang habol namin? Dos Compañeras. Complicated, Attorney Cam. Ang habol nyo? Ang haba ng kwento, Pero, di ba, kung tutuusin kasi matitrace natin dito, sino ba yung may-ari? Ng Maganda property. rin yung detalyado yung kanyang pagkakasabi. Kasi ito ay property, mana ng nanay. Nag-asawa si nanay, tapos si tatay ay nangaliwa. Doon pa, nung namatay si nanay, itinira pa doon. Yung pala may anak pa na una pa sa kanya. Diba? So the thing is, tapos binenta pa, diba, doon sa kamag-anak? Binenta pa. Ito pa nag-affidavit of self-adjudication. Kasi, Attorney Cam, kung tutuusin, kung ito ay pagmamay-ari ng nanay ng ating letter sender or ng ating texter, abay, ibig sabihin, maaring ito ay exclusive property. Kasi kailan ba ikinasal ito? No? Kailan ba, kasi maaari itong conjugal partnership of gains, maaari din namang absolute community. Pero kung ito ay absolute community, kung ito ay natanggap bago ang kasal, ibig sabihin si nanay at tatay niyang may-ari. Kung sila naman ay absolute conjugal partnership, abay eksklusibong property ito ng nanay niya. So, ibig sabihin, Attorney Cam, dapat na-settle din muna yung estate ng nanay niya bago pa, tapos nag-settle din ng estate nung mamatay yung tatay niya. Pero wala pong karapatan itong half-sister ninyo na mag-execute ng affidavit of self-adjudication because nag-a-apply ang affidavit of self-adjudication kung iisa ang tagapagmana. Tsaka ito yung pag-aari ng nanay mo. Diba? So, ang weird nito. Pangalawa, Attorney Cam, yung punto ng perjury. Take note na ang perjury, kapag ikaw ay magsisinungaling sa isang sworn affidavit. Kung ito ay nag-execute ng self-adjudication, kung ito ay notarized, magpo-fall po ito sa perjury dahil ginagamit ang for legal purpose ang mga adjudication documents. So, ibig sabihin, pwede mo siyang ipakulong, no? Walang prohibition din sa iyo na magsampa ng kaso sa perjury laban sa iyong half-sister because I assume hindi kayo magkasama sa bahay. Diba? Dos Compañeras. But then you have to prove na yung buyer ay may kaalaman. I would assume na may kaalaman kasi kamag-anak ito. Kasi siya. kamag-anak siya, diba? Yes. So alam niya na yung kanyang kamag-anak ay sinamahan ng kanyang kamag-anak ay may asawa at may legit na pamilya. So maganda, you obtain a copy of your birth certificate, the marriage certificate of your parents, at the same time yung death certificate ng parents mo. Isama mo na din yung kopya ng titulo ng property kasi may mga traced back documents naman ito. So makikita mo ito. So malalaman mo din kung kailan ikinasal ang magulang mo, kung kailan doon sa marriage certificate, para din malaman mo kung ito ba ay exclusive property niya o ito ba ay conjugal property ng iyong mga magulang. No? So tingnan mong lahat ito and you have to consider everything, lahat ng mga dokumentong ito. Tapos, kunin mo na rin ang kopya ng tax declaration at pumunta ka ng personal sa abogado dahil wala pong substitute sa personal na pagkonsulta sa abogado. Lalong-lalo na, Attorney Cam, kung ito ay ganito na katindi ang issue. Ayan, maganda po na kasi may mga follow-up questions din ito at masusuri din ang inyong mga dokumento. Dos Compañeras. Minsan nakakapagtaka, no, kung sino pa yung mga may sabit, sila pang matatapang, sila pa ang mga gumagawa ng mga ganito. Yung mga kabulastugan, masakit sa bangs. Ito may question, sabi niya, tago na lang po ninyo ang aking pangalan, pero pwede po ba yung lupa ko ipangalan agad sa pangalan ng apo ko kahit buhay pa ang anak ko na nanay ng apo ko? So ibig sabihin, idodonate niya sa apo. No problem naman po yun. Lola, no, kung gusto niyo i-donate sa apo ninyo at hindi sa nanay, siguro mas mahal yung apo. Ganon. At property niyo po yan. So again po, ang mga anak naman po ay magmamana lang po. Yung kanilang pagmamana ay
mag-take effect lang po pag kayo namatay. So as long as buhay po kayo, you can donate your properties basta wag niyo lang pong i-donate para to defraud the creditors o kaya wala nang matitira sa inyo. Kasi sa pangangailangan. Kasama po doon sa declaration ninyo kapag ka nag-execute kayo ng deed of donation na tira ako ng sufficient property, no, para sa aking pangangailangan. Kasama po 'yon na hindi ito intended to defraud my creditors. Para hindi takbuhan ng mga pinagkautangan. But anyway, kung maubos na yung mga properties ninyo, kung kapag kayo nawala na, wala pong problema, hindi 'yun nakukuha ng anak ninyo, yung magulang nung apo ninyo na pinagbigyan ninyo. May kakilala rin akong gano'n ng Attorney Cam, no? Kasi nga ang asawang lalaki nung medyo may kaya ito, dating opisyal ng gobyerno, ang concern niya, yung napangasawa niyang solong anak na babae, gastador. Naku po! Ayun. Kaya gusto niya, pwede ba waldas. Ang sabi ko sa kanya, mag-trust ka. Diba? Mag-trust arrangement ka. Gumawa ka nun. Dos Compañeras. Okay, so nasagot mo na yung ibang mga questions, Attorney Cam. Good evening po, Attorney. Just asking po, if the deed of sale entered into by my father and signed only by my sister, hence no signature from 7 brothers. Ito na, nasagot mo na. Kanina. Okay. Now, paano po matitiyak na yung binibilhan ng lupa ay totoong tagapagmana? Kasi po, patay na po yung may-ari na nasa title. Yan. Paano matitiyak na yung... syempre, titingnan po ninyo yung kung solo, kiniklaim niya na solo siyang tagapagmana, affidavit of self-adjudication o kaya naman ay settlement of estate kung marami sila. Ngayon, para covered din kayo, para safe din kayo, hingan nyo din ng garantiya, no? Na mag-declare sila doon na dinideklara namin na kami lang talaga ang tagapagmana at kami mananagot mo sa kasakaling nagsinungaling kami dito sa dokumentong ito para mahabol din, madali po rin ninyong mahahabol itong mga nagsasabi na kami lang ang tagapagmana. And of course, you can also check the birth certificate, no? Yung mga nagbebenta sa inyo na tagapagmana, you can check the birth certificate. Kasi Attorney Cam, di ba? Halimbawa yung bunso, malalaman doon kung pang ilan siyang anak. Di ba? Doon sa birth certificate, malalaman mo yun. Nakita ko lang yung birth certificate ko nakalagay doon, pampito ako Ang dami pampito. So, yun, malalaman, di ba? Ilan sila mo. And therefore, machi-check mo, pito nga. Di ba? So, malalaman mo, machi-check mo. Pag 5 lang ang nakapermo, nasaan itong mga ito? Isang isa. Pag nasaan yung iba pa? Pag sinabing namatay na, yung namatay po na ito, may anak po ba ito? Single ba ito? O married nung namatay? Wala po ba itong anak? So, mache-check po ninyo yon. And therefore, covered po kayo. Ayan. Dos Compañeras. Si Jam nanunood sa atin. Yan. And si Needs Love and si Tess Pamuseno. Yan. Attorney Cam, nanunood sa atin si si Raymond Botalon and may kayong magtatanong pa, di ba? We have a few minutes left. Sabi ni Liner Gruta, para sa akin po pwedeng mabawi ang lupang ibinenta kasi peke ang mga papel. Totoo. Pwede pong mababawi talaga. Sabi nga namin, hindi po ito nagpiprescribe. Ibig sabihin, hindi nag-expire yung karapatan ninyo na mabawi. Except, no? Kung ito inapunta sa innocent purchaser for value or buyer in good faith. Mali pala yung pinindot ko. Eto. Nakakaligaw. Pasensya na kayo, bago po kasi itong mga pinipindot dito. High-tech na pala ito, Attorney Cam. May Bluetooth yan. Tsaka, nandiyan si Siri. Pwede na may recorder na pala ito. Kasasabi mo, baka sumagot si Siri dyan. Tapos na lang, nakakatuwa. Si Nelson Hussein, sabi niya, halimbawa po pag nagaya yung title ng property, pwede bang gamitin sa transaction yun? What do you mean nagaya po yung title sa property? Ito po ba yung mga nakukuha sa recto or sa iba? Hindi na sa recto, Attorney Cam. Piniprint na lang? Piniprint na lang. Kasi po, you can always check sa Registry of Deed. Kuha po kayo ng duplicate copy ng title. Kasi yung blue copy na tinatawag natin, doon yung makikita kung legit ba yan o hindi. Tsaka ito po, usually kasi, Attorney Cam, hihingan ka ng, bakit anong karapatan mo na kumuha ng dokumentong ito? Kasi, di ba, tinitingnan din yung sumusunod din, alinsunod doon sa Data Privacy Act. So, kung halimbawa, nagtatransact kayo with seller, pwede po kayong manghihingi ng authorization or special power of attorney to obtain a copy, a certified true copy of the title. That way you can check
Parang no? sa amin hindi panyera. Basta as long as panyera, as long as may title ka, certificate of title, binibigay siya, parang available siya. Kasi parang ang doon is parang siya open for public sa mga mag-inquire para sa mga seller. Hindi no need for the authorization kasi ilang beses na kaming kumuha wala naman. Ang iba kasi nagre-require because of the Data Privacy Act. Kasi may those titles contain vital information, mga personal information na hindi basta-basta pwedeng ibigay sa publiko kung kani-kanino. Otherwise, baka pwedeng, pikiin. Ayan. Ito si B or Bay Falcotila. Nakabili po kami ng lupa na parte sa mother title. Tapos yung mother title po na mortgage ng may-ari sa ibang tao. Okay. Sa madaling sabi po, parang nailit na at nang nagka-mortgage at nalipat sa kanyang pangalan ang titulo. Ang tanong ko po, ano po ang laban namin sa bagong may-ari ng lupa? May deed of absolute sale po kami. Saka, pwede po ba kami singilin ng bagong may-ari na dating sumangla? Ayan. Ito, Attorney Cam, hindi ko alam kung dumaan sa legal na proseso, yung ilit-ilit na sinasabi mo. Ano? Ilit-ilit? Oo. Yung mga inilit ng bangko? Oo. Pero ito, I don't know kung bangko ito. Pero tao mga tao. So, hindi juridical personality. Ito, Attorney Cam. Meron po kasi tayong tinatawag na Pactum Commissorium. Ano yung Pactum Commissorium? Yung Pactum Commissorium, hindi automatically nagiging may-ari yung sumangla kapag hindi natubos, no? Ibig sabihin, kailangan pa pong dumaan sa tamang proseso, magkakaroon po rin ng mga notices pa, posting, at magkakaroon ng public auction at dumadaan po ito sa clerk of court o kaya sa notary public. Now, kung hindi po dumaan doon, ay hindi po valid yun. Now, kung halimbawa naman po, another point of consideration, kung ang pagbili po ninyo ng portion ng property with the knowledge na ito ay nakasangla, then bound po kayo doon sa mga obligasyon noong sangla, anong pagkakataon. Ibig sabihin, halimbawa po, nakasangla, may notice on annotated yung kasunduan ng mortgage doon sa title. Pina-annotate ni Attorney Cam. Pagkatapos ako, binili ko yung portion ng property na isinangla naman kay Attorney Cam. At alam ko yun, no? So, ibig pong sabihin, kung na-foreclose po ang property at may mga pagkakautang pa, therefore, ako po bilang alam ko naman na merong sangla, pwede akong singilin ni Attorney Cam dahil binili ko ang property kahit pa alam ko na merong lien or merong encumbrance sa property. Kaya yun po ang danger kapag kayo ay nagtatransact na hindi malinis ang titulo ng property. Dos Compañeras. Kaya minsan mai-stress ka, Panyera, yung mga post sa mga Facebook. Oo. Clean title. Hindi naman clean title. Puso mo. Diba? Last time nagalit ka. Oo, yan na naman din yun kasi clean title daw, nakasangla pala. Clean title daw, wala naman title, tax deck lang. Tax deck lang pala. Di ba yung mga ganun, Panyera? Parang nakakasakit ng ulo yung mga wrong information, mga fake news. Kaya dapat po, kahit nakita nyo na pa na nakalagay clean title, kailangan po ng due diligence sa mga buyer. Yes, due diligence. Dahil syempre, bago kayo maglabas ng pera nyo, siguraduhin nyo na tama ang katransaksyon nyo, malinis, malinaw, at may karapatan yung nagbibenta sa inyo na ibenta ang property na binibili ninyo. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. Eto, sabi dito, pwede po bang pamanahan yung taong mabait sa akin na kamag-anak o kaya kahit hindi ko pa po kamag-anak? Oo naman po, pwede naman. Pwede nyo nga kami pumanahan. Pwede kayo mag-execute ng last will and testament. Yan. Sama nyo kami. Kami yung kunin yung lawyer. Ito, may question si May. Valid po ba yung deed of sale if no signature ang vendee? Aba, yun pong sale, pwede maging valid. Pero yung deed of sale, hindi po. Diba, Attorney Cam, no? Yun pong dokumento mismo, hindi po valid at wala po itong silbi kung walang pirma nung nagbenta. Kasi yung mga partido po sa kontrata, dapat nakasaad doon yung tamang detalye. Sino yun? Yung parties, vendor, vendee, yung nagbebenta at saka yung bumibili, no? Dapat din malinaw doon na nakasaad na of legal age, na sila ang may-ari, absolute owner of the property. Sunod, nakasaad doon, halimbawa, magkano ang consideration, ano yung exact location, ano yung description ng property, at napirmahan ito by both parties. Kasi kung isa lang nakapirma dyan, walang silbi ang inyong walang silbi ang dokumentong ito. But for purposes of validity of the sale, take note po valid yung bentahan pero hindi valid yung dokumento ninyo kasi hindi naman kumpleto yung dokumento ninyo, di ba? Ayun. So, basta mayroon pong
partial fulfillment or execution doon sa inyong kasunduan at nagkasundo na kayo, nagbayad na kayo pero walang pirma, valid yung bentahan, hindi valid yung dokumento dahil wala namang pirma. Dos Compañeras. Ibitin mo sila, Attorney Cam. Ito may question dito. Good evening po. Pagka po ba bumili ng lupa, pwede ba na yung nakabili dagdagan yung sukat na nakalagay sa kasunduan ng sukat? Nakakaloka. Pero ito maganda yung question na isa pa. Nakapagbenta ng lupa ang isang anak, bali alam naman po ng magulang ang transaction ng pagbebenta, which is nag-agree naman. Pero lumalabas na peke ang pirma ng magulang na nakalagay sa deed of sale. Ano po ang mangyayari sa transaction? Thank you po. Yan. And of course, mamaya sasagutin din natin kung paano malalaman kung valid, kung tunay ang titulo ng property. Okay? Ito yung question, he needs love. She needs love. He needs love. Dos Compañeras. Si Jam, magandang gabi sa iyo dyan sa Edmonton, Canada. Attorney Cam, sabi ni Mary Grace Velasquez Mangulabnan. Sabi niya, hindi nagiging valid, nagra-ripen po into a valid title kapag nabenta sa isang buyer in good faith. Yan po yung exception doon. Nakaka-good vibes daw ang ating programa. Kenneth Arevalo is watching. Magandang gabi sa iyo. And Attorney Cam, yung ating DZRH Malakas promo question of today. Para po sumali sa ating DZRH Malakas promo, sagutin lang po ang katanungan na kailan maaaring pag-ugatan ng valid title o pagmamayari ang isang peking dokumento. Punta lang po sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Like, follow, and share. And pa-screenshot na rin kung kayo po'y nanonood sa amin. Yes. And of course, magbabalik pa pang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala na kakasama po ninyo ang mga panyara ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Panieras. Dos Compañeras po, kasama pa rin ang mga panyara ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. At tinatalakay ho natin yung mga void transactions or void contracts. Yan. Sa atin ba ito? Okay, saglit lang, Attorney Cam. Meron lang tayong flash report. Flash report. Flash report! Attorney Cam, 650 million pesos na confidential intelligence funds ng OVP at DepEd ililipat sa NICA, NSA, Philippine Coast Guard at BFAR. Ang report mula sa Ninang ng Bayan na RH12, Ninang Milky Rigunan. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Attorney Rina at Attorney Cam. Umaabot sa 650 million pesos na combined o pinagsamang intelligence and confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ang i-allocate o ililipat para madagdagan ang budget ng mga security and intelligence agencies. Ito ang kinumpirma ngayon ni Congressman Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, sa pagtalakay sa panukalang 2024 proposed national budget. Sabi ni Co, ang ililipat na confidential and intelligence funds ay ibibigay naman sa National Security Agency, National Intelligence Coordinating Agency, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pa. Una rito, nagpasang liderato ng Kamara na ilipat sa ibang mahalagang tanggapan ang 2024 Confidential and Intelligence Funds o CIF na mahensya na wala naman kinalaman sa usapin ng kaligtasan at seguridad ng bansa. Ang aksyon ay kasunod na rin ng pinakabagong pambubuli o harassment sa Scarborough Shoal kung saan naglagay ng floating barriers ang China pero ipinag-utosan ng Pangulong ito'y alisin. Sa statement mula sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez, ang naturang special lump sum fund ay gagamitin para ma-augment ang mga pondo ng iba't ibang security agencies na may tungkulin sa pagtugon sa umiinit na tensyon sa West Philippine Sea. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Flash report. Flash report. Thank you very much, Ms. Milky Rigunan. Kaugnay sa iyong flash report, yung pong 650 million confidential and intelligence funds ng OVP, yung Office of the Vice President at DepEd ay ililipat na sa NICA, NSA, Philippine Coast Guard at BFAR. Yan. This is a better
Attorney Cam. This is a good decision. Ayan. Anyway, Attorney Cam, ipagpatuloy natin ang ating talakayan. Ito yung sinabi ni, yung message sa atin, no? Kung bumili daw po ng lupa, pwede ba nagawin ang nakabili na dagdagan ang sukat doon sa kasunduan? Ay hindi po, no? You have to stick. Yung may meets and bounds po yan. Kaya nga po may mga muhon. Yung mga naglilipat ng muhon, huwag nyo pong gagawin yan. May kaso po kayo. Hanggang 40,000 ang inyong multa. Kaya po, itigil po ninyo yan. Altering yung mga monumental boundaries. So, monumental markers. Bawal po yun. Illegal po yun, kasong kriminal. Yan. Dos Compañeras. Thank you so much, Attorney Cam. Merong question dito. Si Maymay, attorney, kami, hiniram po ang titulo kasi sinangla sa kapatid ng tatay ko. Ewan kung ano ang ginawa nila pero nalipat po sa kanila ang titulo ng lupa. Pinalabas na binili nila sa tatay ko. Ayan. Yan ang paulit-ulit na sinasabi namin ni Attorney Cam, wag po kayong magpapahiram ng kopya ng titulo ninyo. Lalo na kapag kayong, isasangla, pahiram lang, anong purpose, no? Isasangla, wag po kayong papayag, no? Kapag ka po ganyan, syempre dapat alerto kayo, no? Unang-una, kung ito, Attorney Cam, ay nailipat na ang titulo ng property sa kanilang pangalan, ipa-declare po ninyo na void yung kanilang kung ano man ang pinag-ugatan. Halimbawa, may deed of sale na binabanggit. Gayon din, no? Pwede po kayong sampa ng kaso para sa cancellation ng title at saka reconveyance, silingin ninyo maibalik sa inyo ang title ng property, ang ownership ng property, reconveyance and recovery of possession. At plus hingi na rin kayo ng danyos perwisyo. Kasi Attorney Cam, no, yung danyos perwisyo ay ina-award kapag in bad faith yung mga may kagagawa nito, no? Ay evident bad faith na, no? Hiniram lang tapos ginawa na ng titulo, pineke ng mga dokumento. Di ba malinaw yun? So pwede po ninyong gawin ito. Take note lamang po na you have to act immediately kasi baka po ito ay malipat sa innocent purchaser for value because may titulo na, so madali nang mag-transact dahil meron na silang titulo under their name. Pinakamainam po na mag-affidavit of adverse claim kayo at sabihin ninyo kung ilagay ninyo doon yung inyong fact na hindi totoo na mayroong transaction. Plus, since 30 days lang po ang validity ng adverse claim, you have to file the case immediately in court, no? Dahil after 30 days, pwede na po nilang ipa-cancel ito. At kapag ka nagsampa na po kayo ng kaso, yung notice naman, no? Ipa-annotate ninyo yung kaso doon sa title ng property. Dos Compañeras. Next, Attorney Cam. May time pa ba tayo? Ito yung we have question. 3 minutes left. Nakapagbenta ng lupa ang isang anak, bali, alam ng magulang ang transaction ng pagbibenta. Which is nag-agree naman. Pero lumalabas na napeke ang pirma ng magulang na nakalagay sa deed of sale. Ano pong mangyayari sa transaction? Again, kung halimbawa ito pong isang peking dokumento na at may pinag-ugatan, no, na naibenta po sa innocent purchaser for value and buyer in good faith, magiging legal po ito, magiging maaaring maging valido. Now, ang question is, bakit pa pineke ang pirma ng magulang? Kung halimbawang pumapayag naman ang magulang na ibenta ang property, it's just a matter of communication with the son or with the daughter or with the child. Bakit mo ginawa ito, no? Kasi kung halimbawa na hindi pumayag, no? Kasi sometimes alam na ibebenta pero may mga iba na ayoko tong buyer na to. Parang hindi ko to di ba? May mga ganun. So we have to respect yung decision ng magulang. Now, kung binigyan ka ng SPA, Special Power of Attorney, authority to sell, at may karapatan ka na ikaw ang magbenta. So, yun dapat ang binigay sa'yo, yung SPA. Yun. Ayan, ito may question din si Alexis Tiger. Yes, pwede mo pong ipa-cancel yung cancellation of title po ito. And of course, yung tawag doon, yung reconveyance sa pag-recover ng property. Dos Compañeras. Ito last na lang, Attorney Cam, yung question na sabi niyang ganon. Kung may hawak na po ng seller ang deed of adjudication with waiver of rights, ay kailangan pa din po ba ng extrajudicial settlement of estate? Actually, yung adjudication, kasi self-adjudication, ibig sabihin, iisa lang po ang tagapagmana. So, paano pang extrajudicial settlement of estate? Nag-a-apply po yung extrajudicial settlement of estate if there are 2 or more heirs. So, yun lang po yun. So, eto na tayo, Attorney Cam.
Dahil malakasan ka kung makinig sa DZRH, malakas ka sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang panonood online sa DZRH News Facebook page at masasagot ng tama ang aming katanungan. Instant mananalo ka ng malakasang 500 pesos sa DZRH Malakas Promo. Hatid sa atin ang kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating tanong, Attorney Cam. Para sa ating katanungan na, kailan maaaring pagugutan ng valid title o pagmamayari ng isang peking dokumento? Ang sagot po, innocent purchaser for value or buyer in good faith. Yes, kung ito ay napunta sa buyer in good faith. At ang ating first winner, si Zia, ang sagot niya, kung ito, kapag napunta sa innocent purchaser or buyer in good faith, kompleto, Attorney Cam, si Zian Romel Rada. Congratulations sa'yo! Ito. Ang next winner natin, Attorney Cam. Kompleto rin ang sagot. Innocent purchaser for value or buyer in good faith. Congratulations, Irish Bulataw. Congratulations po. And of course, antayin lang ninyo yung message ng Attorney Cam para maipadala sa inyo yung inyong napanalunan na 500 pesos. Para sa hindi po nanalo, marami pa pong chance, more chances of winning dahil mahatagal pa po ang itatakbuhan ng ating DZRH Malakas Promo. Nakasama po ninyo Ate Lily Baradi, magandang gabi sa inyo. Nakasama po ninyo ngayong gabi ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Attorney Cam, Cherry Ladaming Molina. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.